Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Diyos, tayo po'y nagsama-samang muli upang sumamba sa buhay na Diyos. Bago po tayo magsimula, ay nais ko po na pong basahin ang sinasabi sa salita ng Diyos. 1:4-23-24. Subalit, dumating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo po'y manalangin. Dakilat napakamakapangyarihan Diyos, aming Diyos na nasa langit. Maraming salamat po sa mga oras na to. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka namin, tinataas ka namin, ina-acknowledge ka po namin sa mga oras na to. Lord, maraming salamat po sa isang linggong nagdaan na kung saan sinamahan niyo po kami. Salamat po sa pagmamahal, salamat po sa pag-ibig na lagi po nandyan sa aming buhay. Ang aking hihiling po, patuloy ka po naming maranasan, patuloy ka po naming maitaas sa mga oras na to. At ang aking hiling, patnubayan niyo po kami sa pananambang ito. Ang aking hiling po, Lord, ikaw po mangunang maghari, Lord. Higit sa lahat po, Lord, sa mensahe po, Lord, na dadalhin po ng aming Pastor Joseph. Ang aking hiling, bigyan niyo po siya ng talino na nagmumula sa iyo upang maayos niya pong mahayag ang inyong salita. At ang aking hiling po, Lord, ikaw na rin pong bahala, Lord, sa praise and worship team. Bigyan niyo po siya ng kasiyahan, kagalakan sa pag-awitan upang maayos po nilang maawit sa pamamagitan niyo. Lord, bigyan niyo rin po sila ng talino sa pag-awit. At ang aking hiling po, Lord, ikaw po manghuna maghari, Lord, sa kanila. At gayon din po, Lord, sa mga anak po niyo, Lord, na nandito po, Lord. Alam ko, Lord, may pangangailangan din po sila, Lord. Financially, physically, spiritually po, Lord, sa inyo po namin nilalapit. Maraming salamat po, Lord. Kaya na pong bahala, Lord. Mula simula hanggang katapusan ng aming gawain, anong pong gawa ng kaaway ay hindi po namin pinapayagan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maganda po tayo sa pag-aawitan. Magandang umaga po sa ating lahat. Lumipas na naman ang isang buong linggo na tayo ay pinatnubayan, ginabayan ng ating Panginoon. Amen. Bagamat ang bawat isa ay may pagod sa gawaing bahay, sa trabaho, pakitignan nga po natin ang ating mga kamay. Yan. May mga ugat-ugat ba? Kitang-kita ba ang pagod? Sige po, itaas po natin ang kamay natin. Shake it off. Yan. Shake natin, shake natin. Release natin ang stress at maging handa tayo sa pag-aawitan sa ating Panginoon. Ngayon, tignan natin. Andiyan pa ba yung mga ugat? Di ba instant na wala? Di po ba? Pang Miss Universe na ang mga kamay natin. Okay? At para pong ang ating Panginoong Jesucristo, mula po nung nakilala natin siya, nawala yung stress sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. The Lord God soothes our heart and our soul. At dahil nag-shake-shake tayo, may konting exercise tayo. Gising na po ba ang lahat? Handa na po bang magpurit, magpasalamat sa Panginoon? Tignan nga natin, pag tinawag ko ang kababaihan, pag tinawag ko ang bawat kapisanan, pakisabi nga po, sambahin ka o Diyos. Yun ang sagot nyo. Kababaihan, kalalakihan. Parang si Kuya Marvin lang ang sumagot. Kalalakihan. Mahina pa rin, pero tignan natin mamaya. Ito, kabataan. Parang nawala lalo. Buong Caridad Unida. Amen. Sabayin natin ang ating Panginoon. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit
langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao, sa Pilipinas, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa awitan, sa sigaw, sa tutugan, sa karinadong idang, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Ato na! Kababaihan, kalalakihan, kabataan, buong kaladong ida. O sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Oh Lord, napakasarap magpurit, magpasalamat sa iyo. Hallelujah! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you.
love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. O wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. O wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah! Praise you, God! Ito po ang ating misyon, ang ipakalat ang kabutihan ng Panginoon, ang kaligtasan na kaloob ni Jesucristo sa lahat ng bahagi ng mundo, sa lahat ng sulok ng mundo. Kaya atin po siyang patuloy na awitan because He is an awesome God. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay lagi sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Aking Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay lagi sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay
sa'yo, Diyos, purihin ka. Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo, purihin ka. Panginoong Jesus, sa habang panahon, ako ay sasamba, purihin ka. Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo, purihin ka. Panginoong Jesus, sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang iba, Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal
ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Minsan pa, kabanal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Purihin ka sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong itong ipinagkaloob mo sa amin na tinawag mo kami bilang mga anak mo, Panginoon. We are praying, O Lord God, you to equip us, Panginoon. Tulungan mo po kami. Ilagay mo po ang fire sa mga puso namin upang patuloy na maglingkod sa inyo, upang sumunod sa iyong Great Commission, Panginoon, at ikalat ang mabuting balita ng iyong kaligtasan sa amang sulok ng mundo, Panginoon. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Panginoon. Ito ang aming panalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Ngayon, patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan, sa ating pong mga buhay. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat sa umagang ito. Tunay po, Panginoon, na maraming dahilan upang lalo ka naming pasalamatan sa aming pong mga buhay. Hindi lamang, Panginoon, sa kalakasan, di lamang sa kagalingan, sa mga taon ng buhay, anibersaryo ng pagsasama ng mga mag-aasawa, Panginoon, kundi sa palagi na patnubay at gabay sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong pang-araw-araw ng pagkilos sa aming pong mga buhay. Tunay po, Panginoon, na sa kahit anong mga kapanahunan, panahon man ito ng kasaganaan o kahirapan, panahon man ito ng mga pagsubok, Panginoon, naroon ka at ikaw ang siyang aming kasama, nagtuturo sa amin, gumagabay sa amin, nagbibigay ng payo sa amin sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa anumang mga bagay na laman ng aming puso ngayon, sa mga kapahayagan ng aming pagkakilala sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay. Narito po sa iyong unahan, Panginoon, ng iyong mga anak na merong bitbit ng pagpapasalamat sa iyo. Ano man ito, Panginoon, nais po namin ibigay ito sa iyo, ibalik ito sa iyo, Panginoon, ibalik ang glory sa iyo, ang pagpapasalamat sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na marapat tumanggap ng pagkilala sa lahat ng bagay na meron kami sa aming buhay. Purihin ka po at nawa sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na nagpapasalamat ngayon ng iyong basbas at pagpapala. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, napakadami po natin at
Wow, punong-puno po tayo. Yan, salamat sa Panginoon dahil tayo muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. So alam po natin, this month ay sineselebrate yung ating Mission Month na kung saan ay ang focus po ay bigyan ng kahalagahan yung mga mission church, especially yung mga missionary natin na masuportahan. Dahil alam po natin kung gaano kahirap yung kanilang ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. So kahapon po ay may gawain po ang district at ginawa po sa Medisyon at sinelebrate yung Mission Month na kung saan yung mga binigay po natin, pinagkaloob po natin, dun po pinagsama-sama. At lalong na-challenge ang mga lingkod ng Panginoon kasi yung message is nakakahamon. At ang isang nando kami sa upuan, nagbibiruan kami nila pastor kasi sabi ng aming speaker, baka yung breakthrough ng ministry mo ay hindi dito sa Pilipinas, no? Baka sa ibang bansa, no? Sa Afghanistan, sa Muslim country, sa mga communism na kung saan ay pinagbabawal ang ating pananampalataya, pinagbabawal yung ating salita ng Panginoon. Pero sila yung mga talagang nangangailangan na makarinig ng mabuting balita. So, buksan ko po ang talatang ating pong pagbubulayan. Ito po ay matatagpuan sa Filipos chapter 4, verse 10 to 20. At basahin ko po, sabay na lang po kayo. Meron po tayo sa screen. Sabi po ng salita ng Panginoon, sulat ni Pablo sa mga Pilipos, labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam kong hindi paanong maghikahos, alam ko rin kung paanong managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunpaman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumutulong sa aking mga pangangailangan. Nang umalis ako sa Macedonia, nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica, na makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi nahangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham nito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin. Nahatid ni Epaprodito ang mga ito'y tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, purihin ang ating Diyos Ama magpakailanman. Amen. Tayo po'y yumuko at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, aming Panginoon, patuloy po kaming nagpupuri sa iyo sa oras nito.
ikaw po ang kumilos at mangusap sa magitan po ng iyong mga salita. Ikaw po ang manguna sa iyong mga anak, patuloy na magbukas ng kaisipan, ng kaunawaan upang matanggap ang iyong mga pagpapala. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating Panginoong Jesus ay bumaba dito sa ating mundo upang ipahayag yung mabuting balita ng kaligtasan na ibinahagi niya sa mga tao. At may mga disipulong nabuo. At yung mga disipulo, yung mga apostol ay inatasan ng Panginoon na ibahagi yung mabuting balita sa lahat ng lugar. Pero doon sa binasa natin, si Pablo, ay mababasa natin doon sa Book of Acts, yung kanyang 3 missionary journey na ginawa. So alam natin na si Paul ay isang edukadong tao. Matalino siya, leader siya ng church. During nung si Jesus ay namatay na, isa si Paul sa mga nagpe-persecute sa mga unang mananampalataya. Pero doon sa daan Damasco, kinatagpo siya ng Panginoon at siya ay nagsisi doon sa kanyang ginawa at siya ay nanampalataya sa Panginoon. Doon sa karanasan niya, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, pinilit niyang hikayatin yung mga Hudyo. Pero dahil doon sa kanilang background kay Paul, hindi sila naniwala at nagduda sila doon sa mga sinasabi ni Pablo. Pero merong isa, si Barnabas ang na-convert. At itong si Barnabas ay naging partner ni Paul sa kanyang first missionary journey. Doon naman sa second missionary journey ni Paul, nagkaroon ng conflict si Paul kay Mark. Kasi parang gusto ni Bernabe na si Mark ay isama. Pero parang di naman nilinaw doon kung ano yung problema nila. Kaya ang ginawa na lang ni Bernabe, sinama niya si Mark at sinama ni Paul si Silas. At dito sa second missionary journey ni Paul, dito natayo yung Philippian church. At dito na-convert si Paul ay si Timothy at si Epaphroditus at yung isang babaeng malaki yung ginampanan sa Philippian church, si Lydia. Isa po siyang negosyanteng babae. At doon sa third missionary journey ni Paul, muli niyang nabisita yung Philippian church at talaga nagpapasalamat siya doon sa kanilang generous na pagtulong sa kanyang missionary. So ang ginawa naman ng Philippian church, sinend si Epaphroditus para mag-minister kay Paul. Kasi nung sinulat ni Paul tong Philippians, siya po ay nakakulong, At yung nag-minister sa kanya si Epaphroditus at ang ginawa naman ni Paul, sinend ni Paul si Timothy sa Philippians. So yung Philippians, tinatawag siya na resources through suffering. So alam po natin yung history ng Pilipinas na kung saan nung tayo po ay nasakop ng Spaniard, na-colonize po tayo noong 1500s nung pumunta rito si Magellan. At noong 1600s po ay nagpadala ng mga priest yung Spain, at ang unang misa ay naganap sa Mactan, sa Cebu. At marami pa pong mga missionary na priest. Kaya kung titignan po natin, majority ng religion, ng faith sa Pilipinas ay Catholicism.
Kasi nung dumating sila, hindi lang para sakupin yung bansa natin, kunin yung mga resources na pwede nilang mapakinabangan. Ang isa ding purpose nila ay i-spread yung kanilang pananampalataya, yung Catholicism. Pero nung 1900s, bago mag-1900s, yung 1800s, so andyan sa history po natin, no? Si James Roger ay isang missionary ng Presbyterian Church at iba pang mga Amerikano na nagpunta rito kasi nung tayo ay na-colonize din ng American, nagkaroon po sila ng opportunity na i-spread yung mabuting balita, yung tunay na pananampalataya na kailangan po natin. Kaya marami pong mga church na natayo, ng mga evangelical church. Kaya noong 1948, no, yung mga Protestant at evangelical church ay nagsama-sama sila. So kung alam po natin yung history ay yung tinawag na United Church of the Philippines. At mababasa nyo po doon yung church po natin na Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Kaya yung church po natin kasama po talaga sa history ng mga unang iglesia na mga Christian church, na mga evangelical churches. So sabi nga nung sa national, nung nag-unite, yung ibang mga na sumama dun sa UCCP, hindi na nakabalik sa Unida. Nung nag-form naman ng Unida, ng Unida, Evangelica Unida de Cristo. Yan. So yung city po ng Philippians ay isang strategic na place. No, si Paul dahil educated siya, alam niya kung saan itatayo yung mga church. At itong Philippians sa panahon natin ngayon ay located sa Greece, na kung saan daanan po siya, o ruta siya ng mga kalakalan. At ang mga tao rito ay iba't ibang lahi sa Greek. Mga Romans. Kaya yung Philippian Church ay binubuo po ng mga Gentiles majority. Konti lang po yung mga Jews doon. Talagang puro Gentiles yung mga mananampalataya. At itong Philippian Church ay bunga to ng pangitain na ipinagkaloob ng Diyos kay Pablo. Kasi maraming beses sila gusto nilang pumunta, pinagbabawalan sila ng banal na spiritu. So nung siya ay nasa Troas, biglang na naghinip siya, merong isang lalaki na nakatayo, ang sabi, tulungan nyo kami, kailangan namin ng tulong nyo. No, mababasa po natin yan sa Acts chapter 16, yung pangitain ni Paul, 9-10. Kaya naggayak si Paul, kasama niya si Silas, si Timothy, at sila ay nangaral ng salita ng Panginoon. So ang title po ng ating pagbubulayan ngayon ay Supporting Missionary. So bakit nga ba kailangan natin suportahan ang ating mga lingkod ng Panginoon, no? Yung mga missionary. So number 1 po, yan, pakibasa nga po. Yan, giving is compassionate. So, pag sinabi natin compassionate, sa Tagalog ay ikaw ay nahahabag, ikaw ay mapagmalasakit, o ikaw ay nangangalaga. So, yung pagsusupport sa mga missionary sa maraming bagay tulad ng pananalangin at tulad ng pagtulong pinansyal, sinasabi giving is compassionate. No, sabi po sa Pilipos chapter 4, gayunman ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Sabi po John Paul suffered throughout his ministry, and the Philippians in the act of kindness and compassion sent him financial aid to alleviate some of his suffering. No, hindi sinabi doon sa chapter 4, verse 14,
na nawala yung paghihirap ni Paul sa kanyang pagmimisyon. Alam natin yung mga missionary, talagang mahirap talaga yung pinagdadaanan nila. No? At talagang sobrang pagod. Naglalakad sila ng 8 oras, yung pagkain nila, kamote lang, konting tubig lang, pero nagpapatuloy sila sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. No? Kung tayo ay tumutulong, kung tayo ay nagbibigay, ibig sabihin nababawasan kahit paano yung kanilang mga paghihirap. Hindi ibig sabihin likod sila ng Panginoon. Binibigay ng Diyos lahat ng kanilang pangangailangan. Dahil gusto ng Panginoon makita yung puso ng mga lingkod ng Panginoon. Pero hindi naman sila pinapabayaan. Pero pag tumutulong tayo, ibig sabihin, nagmamalasakit tayo sa kanila. Tinutulungan natin sila. Minamahal natin ang mga lingkod ng Panginoon. No, kung kayo ay nanonood sa mga international news, so grabe po yung nangyari sa Libya, sa Greece, sa Hong Kong. No, sa Libya yung pinakamatindi. Nasira yung dam. Ang daming namatay na tao. Siguro mga 10,000 na tao. Talagang nasira yung mga bahay, yung building nila. So, ang hinihingi ng tao yung pagkain, tubig, pag-aayos ng bahay nila. Pero alam natin na yung tulong na yun ay pansamantala lang. So, ang kailangan nila yung ibibigay sa kanila yung pangmatagalan. Alam natin, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Sila yung mga hopeless na tao. Kaya nga sabi dun sa kahapon, sino yung gustong magmisyon sa mga Islam country? Wala. No? Natatakot sila. So, number 1 hindrance daw yung fear at yung self. Kasi marami tayong dahilan. Yun po ang pwedeng pagnaanan ng mga missionary. Kaya kung tayo ay nagbibigay ng tulong, nakakarating yung salita ng Panginoon sa iba't ibang dako na lugar. Lalo na doon. No? Sobrang hirap nila, mali pa yung pananampalataya nila. Kailangan nilang makilala ang ating Panginoon. So alam po natin, tiyak natin na ang mga lingkod ng Panginoon, yung mga missionary, sila po yung nangangalaga sa mga tao, sa kanilang pananampalataya. Yung tulong pinansyal ay nagdudulot ng konting ginhawa, gayon ang pagbibigay ay isang pagkilos ng pakikiramay. Parang pag meron kapatiran tayo na may sakit, no, kailangan natin dalawin, kailangan natin ipag-pray, at kung meron tayong konting pera, maabutan natin sila. Malaking bagay pa yun. Malaking bagay po yun para sa kanila, no, para sa kanilang pamilya. So, yung isang tao na hindi po nakakilala sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, ang buhay niya po ay magtatapos sa isang trahedya. No, kung kayo po nandito, isipin nyo, sino yung tao na malapit sa akin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na kailangan mong sharean, kasi yung buhay niya ay magtatapos sa isang trahedya. No, kapag sinusuportahan natin ang mga gawain ng Panginoon, yung mga misyon, at nagsusumikap tayong matulungan sila para sa ikasusulong ng Ebanghelyo at ikaliligtas ng kaluluwa, tayo ay nagkakaroon ng habag sa mga taong kanilang binabahagingan. Giving is compassionate. Ang tanong, compassionate ba tayo, mga kapatid? No? Hindi to usapin kung magkano yung kaya po nating ibigay. Hindi to palakihan. No? Dahil alam po natin, pinagsama-sama yung mga konting halaga, malaki na yung maitutulong para sa kanila. No, yung mga missionary natin sa UNIDA, kulang na kulang po sila sa pinansyal. Kaya yung national, ito lang yung pera nila, di rin nila alam kung paano nila
hahati-hatiin yun. No? Kung walang ibang mag-i-sponsor, paano na yung mga missionary natin na nasa mga province? At yung iba sa kanila po, majority, may mga pamilya rin sila. So paano sila mabubuhay? Kaya kung tayo ay katuwang nila, tayo ay tumutulong sa kanila, mababawasan yung kanilang mga paghihirap. So pangalawa po, pakibasa po. Yan, giving is ministry. So maraming mga Kristyano, gusto ko magkaroon ako ng ministry. Pag tinanong mo yung mga kabataan, gusto ko mag-ministry. Pag tinanong, saan mo gusto? Sa praise and worship. Laging doon, gusto ko sa media. No, alam po natin na sa praise and worship, sa mga tumatayo dito, sa mga kumakanta, kailangan po talent dyan. Hindi po pwede dyan na gusto ko mag-ministry. Merong requirements Kung gusto mo mag-back up, at ang boses naman natin po ay hindi naaayon kung saan papunta, hindi tayo pwede mag-back up. Dahil pag naglilingkod sa Panginoon, ginagamit yung talent, kailangan excellent, the best. Pero kung may boses ka lang, no, hindi ka pwede. Lalo na may mga choir conductor. Alam nila kung sino sintonado. Oy. Wag ka dyan, mali. Ang dami-dami, pero na-identify nila. Kaya kung maghahanap tayo ng ministry, kailangan may talent po tayo. Kung tayo ay sa praise and worship, kailangan marunong talaga tayong tumugtog, hindi lang basta marunong tayo. Kasi pag sumablay tayo dyan, sasablay na yung nasa harapan. No? Kung tayo nasa media, kailangan presence of mind ka. Minsan, nasa chorus na, doon ka pa sa first verse. Yari ka dun sa praise and worship leader. Kasi, mahalaga yan Kailangan nakapokus ka dyan. Kaya, pag sinabi nating ministry, yung nakikita natin sa church, kailangan dyan may talent po tayo. Pero dito, hindi po kailangan ng talent. No? Puso ang kailangan po dito. Kasi yung pagbibigay, ito pala ministry. So, lahat tayo may ministry na. Kung tayo ay magkakaloob sa Panginoon, no, yung offering, yung tithes, iba po yan doon sa pledges at pagtulong pa sa mga ministry sa misyon. No, tinuturuan tayo ng Panginoon, huwag tayong maging madamot. Magbigay tayo sa kanyang gawain. No, sabi po diyan sa Filipos 4:15. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap nang umalis ako sa Macedonia. Nung ako'y nagsisimula pa lamang ng pangangaral ng mabuting balita. In their giving, the Philippians were not merely supporting Paul's ministry, they were partnering in his ministry. Their financial assistance of Paul's missionary activity made them to part of that work themselves. So, yung Philippian church, ni-recognize ni Paul na yung church na yon, yung consistent na tumutulong sa kanya. Kaya nga doon sa verse 16, no, sabi ni Paul, noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadala ninyo ako ng tulong. So yung pagtulong ng Philippian church sa ministry ni Paul, sa kanyang pagbimisyon, tuloy-tuloy. No, hindi napuputol. Kaya ni-recognize niya si Paul, sabi niya, yung mga Philippian church ay naging partner ni Paul sa kanyang ministry. Mahirap talaga yung mag-isa ka lang at walang tumutulong sa iyo, katulad ng mga kabataan na minsan pinapaalalahanan natin, o yung mga nanay nyo, yung matatay nyo nasa abroad. Alam nyo ba yung ginagawa nila? Alam nyo ba yung paghihirap na ginagawa nila?
Anong hinihingi lang nila? Oras para makausap kayo. Hindi nyo pa mabigay. Pero ang hirap nung kanilang ginagawa. Pabili kayo ng pabili ng iPhone eh. Tapos, wala kayong time na kausap. Walang load. No, walang time. Busy sa mga maraming bagay. No, yung mga missionary natin, katulad ni Pablo, yung mga likod ng Panginoon, hindi nyo alam kung gaano kahirap yung kanilang mga pangangailangan. Pero tong Philippian Church ay isang malaking blessing para sa kanya kasi hindi tumitigil yung pagtulong. Kaya nga sa National, pag Mission Month, yung First Fruit Offering, nire-recognize kung sino yung church na malaki magbigay. Kaya inisip ko, sana umabot man lang sa top 5 ang Caridad Unida Christian Church. Pero wala tayo sa top 5. Hindi ko alam kung pang ilang top tayo. Pero, yun, nare-recognize kasi ibig sabihin yung church ay mapagbigay, giving sila. Di naman nasasayang yung tulong po natin, mga kapatid. Napupunta yan sa gawain ng Panginoon. So, hindi sinulat ni Pablo yung sa Philippians na yung church ay tugon sa isang krisis, gaya ng ginawa niya sa mga taga-Galacia at Colosas. Sa halip, sumulat siya upang ipahayag ang kanyang pagpapahalaga at pagmamahal sa mga mananampalataya sa Pilipos. So sabi doon, higit pa sa ibang simbahan. Kaya sa panahon natin, paulit-ulit, na pag pinag-aaralan itong Pilipos, maaalala yung church nila na kung saan ay patuloy na nagsusuporta sa gawain ng Panginoon. Hindi magtatagumpay si Paul. Hindi siya makakapag-establish ng church sa Europe dahil yung Philippians, yung kauna-unahang church na naitayo doon. So hindi po yun mag-i-spread ng ganoon kung hindi meron siyang katwang. Katulad ng ABS-CBN, nung na-shutdown sila, maraming sabi, wala na, magsasara na yan. Pero anong ginawa nila? Nakipag-partnership sila sa mga malalaking platform media, tulad ng YouTube, Netflix, mga HBO, para makapag-create pa sila ng mga content, makapaglabas sila ng movie, yung mga artista nila, mabigyan pa nila ng trabaho. So, yung partnership ng Philippian Church sa kay Paul ay isang napakagandang halimbawa sa buhay po natin. Tulad kung kayo po ay may mga asawa, mapalad po kayo. Sabihin nyo po, I'm blessed. Kasi pag malungkot po kayo, may magjo-joke. Paano kung wala? Diba? Titiisin na lang ang lungkot. Titiisin na lang yung lahat ng paghihirap, pero magpapatuloy pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayan po ba? Yan. Malapit na po tayo matapos. So, pakibasa po, pakibasa po yung number 3. Worship. Yan. Giving is worship. Yung pagbibigay ay isang pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po sa Pilipos 4:18, narito ngayon ang katibayan ng labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito'y tulad ng mabangong handog sa Diyos. Mag-alay ng katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At si Epaprodito ay isa pong Griego na na-convert, naging isang mananampalataya. Siya yung nagdala ng gifts, ng tulong kay Pablo. Ang sabi ni Paul, sobra-sobra o labis yung kanyang natanggap. Ibig sabihin, yung natanggap ni Paul, pwede niya pang maitulong doon sa mga taong nangangailangan.
ng mga tinuturuan niya. Katulad po natin na mga small group leader, no? Meron na tayong fund sa mission. Salamat po sa mga church, no? Sa mga ilang mga kapatid na nag-pledge, no? Alam nyo ba yung pledge nyo po, nabibigyan ng allowance ng pangmeryenda yung ating mga small group, no? Yung mga bata, maging yung ibang mga nanay, tatay, nabibigyan sila ng small group, ay ng merienda. Dati po wala eh. So kaya parang yung iba ayaw mag-small group. lugi. No? Bubunot ka. Tapos, 'di ba? Minsan nahiram pa sa iyo. Di mo naman sila matatanggihan dahil gusto mo rin silang tulungan. Kaya nagpapasalamat tayo. May mga kapatid na merong puso sa pagbibigay. Kaya yung pangangailangan ng mga small group natutugunan. No, salamat po. Kaya si Paul ni-recognize niya yung gifts na galing sa mga Philippian church. Talagang isang malaking blessing sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod. Sabi doon ni Paul, para siyang isang pabango, no, na humahalimuyak at kalugod-lugod na isang pagsamba sa Panginoon, yung ginawa ng mga Philippians, no? Katulad doon na mababasa natin doon sa Leviticus, na kung saan yung mga handog ay pinagsasama-samang sunugin at isang malaking mabangong samyo, no, kay Yahweh, katulad nung ginawa ng mga Philippian church. No, kaya pag tayo ay nagbibigay, sumasamba tayo sa Panginoon, no, ibukas natin yung ating kamay. No, sabi, wag tayong ganito. Kung gusto daw natin na Duterte pero spiritual, pag ganito, ano tayo? Madamot, kuripot, ano po? Dapat ganyan po tayo. Kasi binabagsak ng Diyos yung blessing, di natin matanggap eh. Nahulog lang. No, buka tayo. No? Siksik, liglig, umaapaw at makakatulong po tayo sa iba. No? Kapag sinabi niyang ito'y nakalulugod sa Diyos, hindi niya ibig sabihin na ang kanyang pagbibigay ay nakakakuha ng favor o pag-ibig ng Diyos. Ang sakripisyo ng ating Panginoon sa krus ang nagpapatuwid sa atin sa Diyos. Ang pananampalataya sa Kanya lamang ang batayan ng ating pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Ngunit, ang sakripisyo sa lumang tipan ay bahagi ng pagsamba ng Israel. Ganun din ang masasabi natin tungkol sa ginawa ng mga Philippians. No, katulad natin, kung tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon, no, yung nililikom yung ating offering, yung tithes, yan ay pagsamba, sama-samang pagsamba ng church sa ating Panginoon. Ang pagbibigay hindi po tungkol sa pagsuporta sa isang tao o sa isang ministeryo. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa isang utos. Higit pa rito, ang pagbibigay ay tungkol sa taus-pusong pagsamba sa Panginoon. Ibig sabihin po, kung ano yung meron tayo, kinikilala po natin na yan ay galing sa Diyos. Lahat ng meron tayo, yan ay pag-aari ng Panginoon. No? Pinagkatiwala sa atin. Tayo mga Kristyano, dapat ganun yung kaisipan natin. Tayo ay stewardship lang. Alam natin na hindi po natin yan madadala. No? Pero yung biyaya ng Panginoon na natanggap natin, yung salvation dahil sa isang tao, no, kung ititrace natin, no, si Jesus dumating, sinare niya yung gospel, sinend niya yung mga disciples, si Paul sa Gentiles. Kaya nakarating hanggang sa Pilipinas yung mabuting balita. Mapalad tayo, Pilipino tayo, hindi tayo nasa communist country, hindi tayo nasa Islamic. Malaya tayong sumamba sa Panginoon. Nakilala natin siya.
sa tulong ng mga lingkod ng Panginoon, yung mga missionary. Kaya patuloy po nating suportahan sila. No, yung pagbibigay ay pagsamba. No, baka yung kaisipan ng iba, yung pagsamba ay yung pag-awit sa Panginoon. Ang pagsamba po o yung kabuuan ng ating buhay, yung pagsamba sa ating iglesia, yung kabuuan ng buong programa. Simula pa lang nung pag-akyat namin ni Marvin dito sa opening prayer, simula na po yun ng pagsamba sa ating Panginoon, yung kabuuan ng pagsamba sa Panginoon. Pero yung pagbibigay na ginagawa natin ay makakatulong sa mga missionary. So, pinagpe-pray natin sila na ingatan sila ng Panginoon. O yung iba, dinadalaw sila, kinakamusta sila. Hanggang doon lang ba? So, kailangan natin silang tulungan. Dahil pag tinutulungan natin sila, ibig sabihin, sinasamba natin ang ating Panginoon. Pinupuri natin siya kasi tinutulungan natin yung lingkod niya na yung salita ng Diyos ay maipahayag sa iba't ibang dako ng ating mundo. Dito na po tayo magwawakas. Sabi po sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yung talata na yan ay nagbibigay ng isang napakagandang pangako na ibibigay ng ating Panginoon ang lahat ng pangailangan niya ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, merong ibang katuruan about sa verses na yan, no, na tinatawag natin na prosperity gospel. So, wag po tayong mag-expect na kung tayo ay nagbibigay sa Panginoon, ay pagpapalain tayo financially ng ating Panginoon. No? Pwede po 'yon, no? Pero may purpose ang Lord. Pero hindi ibig sabihin pag tayo nagbigay ay payayamanin tayo ng Panginoon. No? Pagiginawahin tayo, pagagalingin tayo sa yung sakit natin, pagagalingin. So hindi po 'yan. No? Hindi siya parang vending machine na kapag tayo naghulog, ibibigay yung mga biyayang nasa isip natin. Kapag nagbibigay tayo ng lagi sa Panginoon, iniisip natin na ipagkakalob ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Dahil alam naman ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Mali yung kaisipan natin. Iniisip lang po natin, mga kapatid, eto kailangan ko to. Yun yung interpretation, yung pagkaunawa. Pero kung ang Diyos ay magsasabi na yan ang kailangan mo, sabihin ng Diyos, hindi yan ang kailangan mo. Ito yung kailangan mo. At yung gusto ng Diyos na kailangan mo, yun yung ayaw mo. So, merong isang parang social experiment, tinatanong yung tatlong babae nung lalaki. Kung tatanungin ka ngayon, kung saan ka pupunta pag namatay ka, sa langit or sa impyerno, sabi nung tatlong babae, ay nung isang babae, tinanong siya. Sa English po yan, tinagalog ko lang. Google Translate. Yan. Sa sa langit. Bakit? Mabait naman ako eh. Ikaw, saan ka pupunta pag namatay ka sa langit? Sa langit din ako. Kasi masunuri naman ako sa magulang ko. Ikaw, saan ka pupunta sa langit? Siyempre, sa langit ako. Kasi good girl naman ako eh, good girl. Tapos yung tanong sila, nag-cheat ba kayo? Nung may boyfriend ka, nag-cheat kayo? Sabi ng isa, ako hindi, ikaw. 2 beses, ikaw. 3 beses. Tapos, nung tinanong pa sila, tumitingin ba kayo na merong merong pagnanasa sa isang lalaki? No? Sabi nung isa, minsan lang. Tapos sila, oo. Paano kung i-judge kayo ng Diyos ngayon? Saan kayo pupunta? Bilang natulala sila. Hindi nila masabi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta.
So, ganun po. Minsan, kino-quote natin yung verse out of context. So, totoong ibibigay ng Diyos yung pangailangan batay doon sa kagustuhan ng Panginoon na makakatulong sa atin. So, bilang mga anak ng Diyos, natanggap na po natin, mga kapatid, yung pinakamalaking biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung salvation. Nung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon, nagkaroon na tayo ng ugnayan. No? Pag tayo namatay, no, sa mundong ito, alam natin makakasama natin siya sa eternity. No? Kaya nga doon sa kahapon, sabi, ano yung pinakamagandang lugar na tayo ay gusto nating safe? No? Sabihin natin sa piling ng Panginoon. Sino po dito gusto na sumapiling sa Panginoon? Ayaw pa? Ayaw, pero gusto natin, no? Alam natin yung pinaka-safe. Yung ayaw na natin maranasin yung mapaghihirap ay sa piling ng Panginoon. Pero pag tinatanong na tayo, gusto mo na bang makasama ang Panginoon? Ay, hindi pa. Ang dami nating dahilan, mga kapatid. No? Pero napakabuti ng Panginoon. Ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na makatulong o na makapag-ministeryo sa iba't ibang paraan. So kung tayo po ay nakaluluwag naman at tayo ay may kakayanan, magbigay po tayo ng tulong sa mga lingkod ng Panginoon. So, bakit po natin sinusuportahan? Bakit dapat natin suportahan ang mga missionary? Ano pa yung number 1? Giving is compassionate. No? Maging compassionate po tayo, mga kapatid. Pangalawa, no, giving is ministry. May ministry ka na, kapatid. Pag nagbigay ka, may ministry ka na. Open po yung pledges natin sa mission. Lapit na lang po kayo kay Ate Grace, yung ating secretary doon nasa likod. No, yung pangatlo, yan, giving is worship. Pagsamba. Taus-pusong pagsamba natin sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos at tayo po ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Tayo po'y mananangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Muli, salamat po sa worship experience, Panginoon. Salamat po na makasama namin ang aming mga kapatid at makasama namin yung aming mga visitors sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Makasama din namin sila sa mga susunod pa na naming mga gawain sa mga susunod na linggo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin sa umagang ito na napakahalaga na magkaroon din kami, Panginoon, ng pagkakataong makapagministeryo sa pamamagitan ng pagbibigay at pagsuporta sa lahat ng aming mga misyonari. Alam namin, Panginoon, katulad ng aming narinig ngayong umaga sa mensahe, maraming mga challenges ang maging isang misyonero. At alam namin, Panginoon, na napakalaking bagay kung kami magiging part, Panginoon, ng kanilang mga buhay ministry sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila, hindi lang sa panalangin, kundi sa pagkakaloob ng kanilang mga pangangailangan. Dalangin namin, Lord, at nihiling maging ang iyong pagsama sa lahat ng mga manggagawang misyonero, Panginoon, sa iba't ibang dako ng aming bansa, maging sa iba't ibang dako ng buong mundo. Anuman yung kanilang mga pinagdaraanan, Panginoon, we pray for them, nabigyan mo sila ng katatagan, ang kanilang buhay, at manatili yung kanilang pag-ibig, Panginoon, sa kanilang pagkatawag sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay patuloy po na masumpungan mo ang mga lingkod mong ito na nagtatapat at naglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagmimisyon. Purihin ka po, dakilang Ama, dalangin din namin ang pag-iingat mo sa aming lahat, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Bigyan mo kami ng masaganang panangalian kasama ng aming mga mahal sa buhay at patuloy po na ikaw ang siyang mag-iingat sa bawat isa sa amin sa buong isang linggong darating. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.
mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ibig at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.